Maayong adlaw ulit sa inyo mga kautoy. Tingnan nyo. Let's continue the work today. Yung ano natin, ginagawa natin top bed. So nilatag ko na yung plywood. Then tutornilyohin na lang natin mga ilang spot. Kasi yung mga gilid nito, ilagyan ko na. Ayan. So yun mga kautoy. Tingnan na natin ulit nang matapos na tayo dito. Inumpisa na nga natin ikabit dito yung plywood mga kautoy using our usual power drill. Wala pa kasi tayong pang cordless na impact drill. Ito nga palang gamit kong drill ay regalo pa sa amin ni Mrs. Maraming salamat po sa nagbigay sa amin nito na si Ma'am Joy. Shout out po sa inyo. Gagamit ko po talaga ito at madami po itong mabubutas ng kung ano-ano. Dito nga ay kinuha ko na mga karugtong na may ikling plywood para malatagan ng buo ang deck ng loft bed natin. Nilalapat ko dito na maigi yung plywood at tinatabasan ko yung mga part na sobra para sumakto sa dimension ng ating frame. Ang ginamit ko nga pala pang fix ng plywood sa frame ay flathead na black screw pero pang bakal po ito. Meron din po kasing pang kahoy ang ganitong screw. Ang pagkakaalam ko din po, meron po ito sa mga suki niyong drugstore. Ay, ST Hardware po pala. Kung napapansin nyo din po ang magiging next project ng inyong kautoy ay yung area na may cliff fan. Dudugtungan po natin ng pader yan. Bubuhusan din po natin yung bakal na magiging dagdag na poste. At gagawan din po natin ng main door yan para po mas maganda at maayos tingnan ang ating tahanan. At ito na nga mga kautoy, nakita nyo naman na natapos na natin i-drill yung lagyan natin ng nut, nalagyan na natin ng nut yung plywood. Yan. Okay na siya. So, gagawin naman na natin ngayon ay i-continue natin yung pag-paint dito sa ating bakal para kahit pa paano may protection siya laban sa kalawang. So, start again! Inuuna ko nga pinturahan dito yung hawakan sa taas para yung tulo ng pintura sa mababa mapunta. Bali 3 side lang ang pipinturahan natin dahil yung isang side ay nakapix na sa pader natin. Gamit ko nga palang pintura dito ay red oxide. Karaniwang ginagamit pang pintura sa bakal. Kaso, may nakalimutan pala akong gawin sa mga oras na ito. Nawala sa isip ko na kailangan pala natin i-buff or lihain yung ginawa nating frame para mas dumikit palalo sa bakal yung pintura natin. May coating kasi ang bakal para hindi agad kapitan ng kalawang kapag naka-stack lang ito at hindi pa ginagamit. Lumipat na nga ako neto sa babang part at inumpisahan ko na ding pinturahan ang paa ng frame. At pagkatapos naman noon ay sinunod ko ng pinturahan ng dan para matuyo agad ang pintura. Mabilis lang naman matuyo ang ganitong klase ng pintura. Gagamitin din kasi namin ngayon yung higaan dahil wala naman tayong ibang mahihigaan. Hindi pa ganun kakinis ang ating sahig para pwede nating malatagan pansamantagal. Kung mapapansin nyo, pag-alagala ang ating fur baby na si Bella. Hindi mapakali, para naghahanap ng treasure. Para lang din ako nagpipinta ng larawan sa ginagawa ko. Nakakatuwa. Kasi parang nagkukulay lang ako sa coloring book na kailangan walang lalampas o susobra sa guhit ng drawing. Isa din kasi ito sa dati kong nakahiligang hobby nung kolehiyo pa lang ako. Bago nga pala matapos ang video na ito, ay binabati ko ang lahat ng tropa lalo na sa mga supportive sa ating pagbablog. Sa aking misis din na nagpagawa sa akin ng trono na ito. At pati na din sa dalawa kong best buddies na sina Master Mon at Master EG. Shout out po sa inyong lahat. At ito na nga mga kautoy, tapos na natin pinturahan yung ating loft bed. Nilagay na rin natin tong kutsi natin para matryan. Ayan siya. Diba? So, andito na si Mrs. Ayan siya. Hi. Ayan. So, yun lang mga kautoy.
agawa naman tayong project ngayon. At baka next work natin, pinturahan na lang natin to ng pampaganda niya. Ilagyan lang natin ito para hindi kalawang. So, yun lang mga kautoy. Thank you for watching.